Hello, good morning or good afternoon or good day po sa ating lahat. Kamusta? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, welcome po sa ating Munting Tinig channel. Kung kayo ay bago, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga vlog, sa ating mga live stream, and syempre kung ano-ano pang mga activity na ginagawa natin sa ating Munting Tinig channel. So ang pag-usapan natin mga kamunting tinig, ito pong kaso ni Claire Eden Contreras. Alam naman natin na ang bawat network ay nagpapadala po ng mga kinatawan na mga reporter na kanilang pinaniniwalaan na mag-cover po bilang membro ng Malacanang Press Corps. Itong si Claire Eden Contreras, alam naman natin na ito ay every time na magtatanong ay napaka-bias niya. So hindi po natin alam kung bakit ganun ang kanyang actuation every time po, no? Lalong-lalo na magbato ng mga tanong sa ating Malacanang press officer na walang iba kundi si Attorney Claire Contreras, Attorney Claire Castro. Ito po mga kamunting tinig, ang kaso ni Claire Eden Contreras ay lumabag po sa protocol ng Malacanang Press Corps na kung saan ay nagkaroon ng activity ata sa Ilocos at bigla po itong talagang nag-interview no sa mahal na pangulo. Kasi syempre tayo hindi natin alam kung ano po yung mga nangyayari sa loob po ng Malacanang Press Corps. Bago po iyan sila sa salang, in-educate yan sila, ini-enlightened at pinagsasabihan kung ano po yung mga protocol na dapat mong gawin bilang isang mamamahayag na nagko-cover ng Malacanang Press Corps. Kung mayroon pong mga interview ang Pangulo at tinatawag ang lahat ng mga media, po pwede, no? Pero yung mga Malacanang Press Corps or mga correspondents, may mga tinatawag po na sila na mga panuntunan. No, hindi ka basta-basta mag-interview lang sa presidente na agad-agad susunggab ka doon, agad-agad i-break mo yung protocol, hindi pwede. Sundin mo pa rin 'yon. So ngayon, ang Malacanang press sa pamamagitan po ng Presidential Communication Office nagpadala na po ng formal na liham, mga kababayan. Formal na liham na hiniling po na sa Net25 na tanggalin bilang Malacanang Press Corps member or tinatawag na Malacanang Press or Correspondence itong si Claire Eden Santos, no? Itong si Eden Santos. Kasi nga sa Malacanang siguro pag nagkaroon ng press conference, pwede kang magtanong sa Malacanang Press Corps or as a press officer kay Claire, Attorney Claire Castro. Pwede kang magtanong doon at saka sino-sino pa na mga sagsagawa ng press conference. Pero pag sa lakad ng Pangulo, hindi ka basta-basta susunggab. Hindi ka basta-basta na bigla lang tanungin mo ang Pangulo, bigla na lang ay harangan mo ang Pangulo, tatanong mo ganito. Hindi po pwede yan. Kasi nga, hindi naman natin sinasabi na hindi talaga dapat interviewin. Pero may panahon, may oras at pagkakataon na binibigyan kayo ng mga Malacanang Press Corps na magtanong at para sagutin ng ating Pangulo ang inyong mga katanungan. Sa punto na ito, wala nag-exceed siya sa limit. Makikita naman natin kung ano yung kanyang attitude pagdating po sa mga press conference sa Malacanang, lalong-lalo na parang gusto niya pang ipahamak yung kanyang mga ini-interview, nagbabato siya ng mga tanong na puro intriga. At marami pong naiinis dito kay Eden Santos ng Net25 dahil po sa sinasabihan nga siyang epal, patawa, no, walang kwenta magtanong, kahit alam niya pa yung mga kasagutan, itanong at pagkatapos idiin, i-corner itong mga kaniyang mga tinatanong. So siguro, thorough evaluation, pagdating po sa paglabag niya ng protocol, na hindi po dapat interviewin ang Pangulo sa mga ganyan kung hindi pa po oras. Kasi kapag bigla mo interviewin tapos walang abiso,
tapos iko-quote ng mga media, iko-quote ng mga tao ang sasabihin ng Pangulo, malaking problema po yun. Nagbibigay naman po ang presidente ng kanyang oras, nagpapaunlak naman ng interview yan. Marami namang mga media na talagang hindi member ng Malacanang Press Corps, na tahimik lang. At kumbaga, nang sasagawa ng interview, pag nasa tamang oras na, pag mayroon ng tinatawag na go signal from the president. Pero yung ikaw, hindi mo alam, hindi mo sinusunod ang protocol, so walang problema. Ano talaga yun? Malaking problema talaga yun. Lahat kasi may sistema na sinusunod. Lahat po yan may proseso. Okay? Huwag nating idaan sa porket membro kayo ng Malacanang Press Corps, agad-agad naman i-interviewin niyo yung Pangulo ng bigla-bigla. May mga media pa naman, no, na hindi naman ginagawa yan. Pinapatawag kayo, okay, sige, magkakanoon po ng press conference ang mahal na presidente, lahat kayo dumalo, pwede kayong magtanong doon, kung ano mang klaseng mga katanungan ang gusto ninyo at kung ano mang klaseng mga kasagutan ang gusto nyong marinig sa mga sa kay Pangulong Bongbong Marcos. So, ayan, to be honest, dapat lang talagang disiplinahin, na depende na po yan sa Net25. Kasi, itong mga istasyon kasi ng radyo, ng telebisyon, nagpapadala po sila ng mga representante, bilang matawag natin, na bumubuo ng Malacanang Press Corps. Sumapalad ka kasi nga, alam mo yung protocol, alam yung sistema, alam yung rules and regulation. Pagkatapos, bigla-bigla ka na lang susugod, tapos magkakandak ka ng interview sa presidente. Anong aasahan mo doon? Pabigla-bigla. At kahit na kayang sagutin ni PBBM ang lahat ng inyong katanungan, pero kayo po ay nag-break. Kumbaga nilabag ninyo ang patakaran, ang protocol. Lahat may sistema yan. Lahat may protocol yan na sinusundan. May mga panuntunan yan. Hindi po natin pwedeng basta-basta na lang gamitin yung ating privilege. Kayo dyan, as a member of Malacanang Press Corps, magsilbing aral tong ginawa ni Eden Santos na ito, na kung saan ay hindi na nakapagtimpi ang Presidential Communication Office, kundi in-inform na talaga ang pamunuan ng Net25. Abangan natin kung ano po at sino ang ipapadala ng Net25 bilang kahalili ni Eden Santos, kung sakaling maunawaan ng Net25 ang purpose ng letter, ang laman ng letter, na kung saan ay sinasabi na dapat nang tanggalin itong si Eden Santos sa Malacanang Press Corps. Pwede namang palitan ang tanong. Kung hindi maayos ang ipapadala ng 25, tatanggalin pa rin yan. Hihingilingin pa rin sa inyo yan. Sana magpadala kayo ng matino na reporter, okay, na hindi puro intriga ang ginagawa. Magsisilbing aral po ito sa lahat ng mga media outlet, both in newscast and broadcast, na disiplinahin ninyo ang inyong mga pinapadalang correspondence. O ano na mangyayari ngayon sa inyo kung halimbawa maban kayo sa Malacanang? Okay? Pag maban kayo sa Malacanang, di reporter na lang. Mag-field reporter na lang para at least mahabol-habol ninyo kung sino yung gusto ninyong habulin. Samantala sa punto na ito, abangan po natin, mga kamunting tinig, what will be the reaction, the actions, or what we call this, decision ng Net25 para sa kung ano ang mangyayari kay Eden Santos na ito. So Eden Santos, kung naging disciplinary, kung baga disiplinado ka lang, hindi mo ginamit yung karapatan mo dyan sa Malacanang Press Corps para bigla-bigla na lang lalapit ka sa Pangulo at magtatanong. Dapat kayo na mga nasa Malacanang Press Corps ang nakakaalam kung ano po yung mga protocol dyan sa Malacanang. Tama? Correct me if I'm wrong. I stand to be corrected. Imposible na hindi kayo oriented dyan. Kahit na sino, VIP or hindi man VIP, as long as na magsinasabing panahon ng inspeksyon or whatsoever, wag lumapit sa Pangulo at mag-interview kaagad. Sino nag-utos sa iyo? Eden Santos. Sino nag-utos sa iyo kung bakit ka lumapit sa Pangulo at sinira mo yung protocol? So yung hindi gumalang sa protocol, ayan, dapat disiplinahin ng Net25 yan.
At kung halimbawa, abangan natin kung magpapadala ba ang Net25 ng panibagong Malacanang correspondence. Kasi pag hindi sila magpapadala, wala silang scoop na makukuha. Ngayon, pag magpadala sila at hindi tanggapin ng Malacanang, may rason po ang Malacanang. Kasi kung violator lang naman yan. Pero alam ko that the Malacanang, or what you call this, the Presidential Communication Office, will weigh the case. And of course, if so happen that kikilingan ng Net25 ang hiling ng PCO na tanggalin bilang Malacanang correspondence itong si Eden Santos na ito, di masaya tayong lahat. At dapat ang ipalit itong responsable, hindi intrigera, hindi chismosa, at ipipilit kung ano-anong alam naman nilang mali at gagawan-gawa ng mga tanong para makorner nila yung kanilang mga tinatanong. Okay? If they are not really satisfied sa kasagutan ng mga tao na yan. So mga kamunting tinig, yan po ang update natin na kung saan Eden Santos ng Net25 hiniling ng PCO na tanggalin ng Net25 bilang correspondence sa Malacanang. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, again, huwag kalimutan mag-like, mag-share, subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga online activity. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayo ng mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.